Magandang araw sa ating lahat. Ngayong araw, samahan ninyo kami sa isang maikling paglalakbay pabalik sa nakaraan para tuklasin ang buhay ng mga Pilipino noon. Simple, makakalikasan at puno ng pagkakaisa. Noon, bago pa dumating ang mga modernong teknolohiya at makabagong paraan ng pamumuhay, ang ating mga ninuno ay namumuhay ng malapit sa kalikasan, ang kabundukan, ilog, sapa at bukid, maging ang simbahan ay may mahalagang papel sa kanilang araw-araw at ngayon isa-isahin natin. Una nating tuklasin ang naging gampanin ng kabundukan sa buhay nila noon. Ang bundok ay pinagkukunan ng pagkain dahil dito nanguhuli ang mga tao ng hayop. Ito ang tinatawag na pangangaso. Bukod dito rin sila kumukuha ng kahoy para sa panggatong na ginagamit nila sa pagluluto at pagpapanatili ng init. Maraming halaman at daon din dito na ginagamit bilang gamot para sa iba't ibang karamdaman. Kaya't ang bundok ay isang mahalagang yaman para sa pangangailangan ng mga Pilipino noon. Ngayon naman ay ang sapa. Sa sapa naglalaba ang mga kababaihan ng kanilang mga damit gamit ang bato bilang pangkuskus. Bukod sa labahan, ito rin ay pinagkukunan ng malinis na inumin na mahalaga para sa kalusugan ng bawat isa. Isa pa, ito rin ay nagsisilbing paliguan ng mga tao upang mapanatili ang kanilang kalinisan, kaya masasabi natin napakalaki ng papel na ginagampanan ng sapa sa araw-araw na pamumuhay ng mga tao noon. Matapos ang kanilang mga gawain, madalas din silang magkaroon ng sayawan at magsindi ng bonfire. Ngunit hindi ito ginagawa sa sapa. Kadalasan ginagawa ito sa bundok dahil mas maluwag at tahimik doon. Ang sayawan ay hindi lamang libangan kundi paraan din upang magkaisa ang komunidad. Sunod naman ay ang bukid. Ang bukid ang pangunahing pinagkukunan ng pagkain noon. Dito nagtatanim ang mga tao ng palay, gulay at iba pang halaman na kanilang kinakain. Maliban dito rin sila kumukuha ng damo na ipapakain sa kanilang mga alagang hayop tulad ng kalabaw at bakat. Kung walang bukid, mahihirapan ang mga Pilipino noon karoon ng sapat na pagkain para sa kanilang pamilya. Punta naman tayo sa ilog. Ang ilog ay mahalagang pinagkukunan ng pagkain dahil dito sila nangingisda. Ang isda na kanilang nahuhuli ay hindi lamang kinakain kundi maaari rin ipagpalit sa ibang produkto. Dahil dito, natutugunan ng pangangailangan nila sa pagkain at nakakatulong din sa kanilang kabuhayan. Hindi mawawala ang simbahan. Ang simbahan ay nagsilbing sentro ng pananampalataya at pagkakaisa ng komunidad. Dito, nagsasama-sama ang mga tao upang magsimba, magdasal at makiisa sa mga gawaing pangrelihiyon. Sa pamamagitan nito, napapanatili nila ang kanilang pananampalataya at pagkakaunawaan sa isa't isa. Dito rin ginaganap ang mahalagang okasyon tulad ng binyag, kasal at piyesta ng patron na nagiging pagkakataon para magtipon-tipon ang buong komunidad. Sa tuwing may problema o kalamidad, nagsisilbi rin itong kanlungan at lugar ng pag-asa para sa lahat. Dahil dito, masasabi natin hindi lamang ito lugar ng pananampalataya, kundi simbolo rin ito ng pagkakaisa, tradisyon at kultura ng mga Pilipino noon. Kaya ngayon, dito na nagtatapos ang aming pagpapakilala sa ating kultura at sa ating tradisyon